Mr. Chair, my questions has nothing to do with the budget. Ito po ay follow-up lamang doon sa in-expose ni Senator Ping Lacson last week about the BGZ boys, particularly this guy Bryce, na has been cashing in and cashing out by the hundreds of millions sa mga casino. Meron ba ginagawang monitoring ang AMLAC tungkol sa mga big players sa mga casino? Yes, Mr. Chair. Lahat ng For the transaction? casinos, Mr. Chair, casinos are considered as covered persons or reporting entities of the AMLC. Therefore, under our rules, they're required to submit covered transaction report, which is 5 million and up. They have to report it to the AMLC. Pag may mga nagpapasok po ng pera o nagka-cash out ng, They are required. they're required to report to AMLC So those that means transactions. wala talagang tao kayo sa AMLAC na nandoon mismo sa loob ng casino na monitor yung paglabas-pasok ng mga pera. Yes po. Sa money booth kung tawagin. I don't know what you call that place na nandoon yung pera sa booth na yon at doon nagpapapalit at doon nag-encash. Yes po, sa casino na po, yung mga empleyado ng casino po, ang required po mag-file ng transaction reports. Pero kayo wala. Pero wala hong So taong pwedeng AMC. dayain. So pwedeng makipagsabuatan ang mga big time player sa mga empleyado sa casino. Kasi wala kayo doon. Actually po, pwede po yun. Posible So po yun. posible. Posible po. So tama lang bang sabihin ko na pwedeng yung mga casino ay ginagamit ng money laundering ng mga taga-DPWH, ng mga malalaking magsugal? Pwede naman po, sir, mangyari So yun. possible po yon. Yes, Mr. Chair. So ano po yung mga plano ninyo ngayon? Gayon inamin mo na pwedeng yung mga casino na yan ay pag-uugatan ng money laundering ng mga taga-DPWH, ng mga corrupt government officials. So what is your plan? What are the things that you must put in place in order that these can be avoided? Right now, Mr. Chair, what we are doing is we're coordinating to another regulator, which is the PAGCOR, regulator of casinos, Mr. Chair, and we are requesting them to investigate regarding the incidents of some public officials using the casinos as a possible using the casinos as possible site for their the proceeds of corruption, Mr. Chair. We're doing that right now together with the PAGCOR, and we are also investigating the persons, particularly yung mga DPWH officials who entered this casino, Mr. Chair. Not everybody, pero may kasabihan na everyone has a price. So paano ko nagpagsabuatan ng mga taga-PAGCOR sa mga taga-casino, sa mga players? So paano ko nagsabuatan yung tatlo? PAGCOR, tapos yung casino employees, and mismo yung mga players. Kung tatlo yung nagsabuatan, and we're talking by the hundreds of millions, magkano lang 1 million ibibigay ng suhol? Paghati-hatian na nila, di susot na. Doon naman po sa mga casino, as I mentioned po, yung mga casino po, we can conduct on-site, targeted on-site examination of these casinos to determine whether or not they have violations of our implementing rules and regulations. You're hearing me but you're not listening. Yes, sir. Yes, sir. Ang gusto ko sana i-point out, sana merong taga-AMLA na nandun mismo sa loob ng casino, sa booth, na kung saan nagkakaroon yung transaction, yung actual transactions na nagka-cash in and then nagka-cash out or cash out and cash in, the other way around. So meron nagbabantay talaga, nakikita yung every transaction. Doon na sa malalaki. Pag yung mga maliliit lang, 10,000, 100,000, you don't have to be there. You don't have to uh, monitor those. Pero pag pinag-uusapan na by the hundreds of millions or even 1 million above, dapat nandun yung AMLA na pipirma ka dun sa resibo na yes, ito'y pinanalunan ni Pedro Santos, ni Juan de la Cruz. May pirma yung AMLA. Kasi kadalasan, di ba, cheque na yung binibigay sa kanila. So yung cheque na yun, di legit na yun. Papasok ng pera na kinurakot. And then magpapatako niya 100 million, pinasok. And then magpapatalo ng 5 million, sabihin natin 5 million, tatalo. Yung 95 million, ibabalik doon. Paglabas, nakacheque na, payable to cash, malinis na pera na yon. At wala kayo doon sa AMLA. Sabi niyo, umaasa lang kayo sa report ng PAGCOR, sa report ng casino. Eh paano kung nagsabuatan nga?
Mr. Chair, pwede po namin pag-aralan po na magkaroon ng personnel po sa mga casinos because under po sa rules namin sa kasabatas po, hindi po required ng AMLC to be present in each and every covered person po na nire-regulate namin. Pero po pag-aaralan po namin kung po pwede po namin gawin yung ganun, Doon nga Mr. kasi hindi Chair. kayo required. Kaya dahil hindi kayo required, ginagamit ngayon to ng mga sugarol, mga big time na mga sugarol, especially to mga government officials tulad nila Bryce et al., mga taga DPWH, para mag-money launder. See? Mr. Chairman, with the permission of Senator Tulfo, I Right. guess ang point na nire-raise niya is how efficient is your digital or online monitoring? Kasi you cannot be in so many different places to monitor physically. Yes, sir. So, gaano ka-efficient yung inyong digital monitoring in this regard? Yeah, yung po nga yung nababanggit ko po kanina, nagpa-file po ang ating mga casinos ng covered transaction reports at suspicious transaction reports regularly. If they find na may mga suspicious activities, they will file transaction reports. Ito po mga transaction reports na to, pag-aralan namin particularly po sa kaso nito yung mga public officials po natin gumagamit ng mga casino. Nag-file po mga casinos natin. Ngayon po, inaaral namin yon at gumawa ng po kami ng investigation report. And this investigation report po will be the basis of our filing of cases. Cases po for freeze order, cases for civil forfeiture and money laundering case. Yun po ang mga ginamit namin sa mga kasong ito. Yeah, thank you, Senator Lacson. Maybe I can add, doon sa mga winnings ng mga players, so kahit man lang sana mabigyan kayo ng kopya ng CCTV, diba? Yun yung sinasabi ni Senator Lacson yung sa digital. At the same time, of course, dun sa computer, kasi sa computer, nadadahil naman yung pwede naman erase yun eh. Pwede naman yung i-delete. Pwedeng gawa ng paraan na para mabaliwala yung ah, pera na in-encash o pera na in-out. So maybe try to come up with a system, makipag-tie up kayo sa mga casino and of course with PAGCOR na may access kayo sa CCTV, especially pag malaking pera ng pinapalit para makita nyo yung pagpasok at paglabas ng mga pera, especially pag we're talking of hundreds of millions. Mr. Chair, we've already sat down with the PAGCOR and with the relevant casinos, Mr. Chair, and we have already requested po yung mga nabanggit niyo po na CCTV, particularly yung mga incidents where our persons of interest or the public officials enter their casinos. We've already made that request and we're just waiting for them to give us copies of these video clips from the CCTVs of these incidents, Mr. Chair. Hinihintay na lang po namin.